Hindi na mapipigilan ang impeachment case laban po kay Vice President Sara Duterte sa kabila po ng mga effort ng kampo ni Sara Duterte at ng mga supporter niya na patigilin po ito. Sila po ay naghain ng mga petisyon para patigilin ang isinasagawang hearing ng Committee on Justice sa Korte Suprema. Subalit hindi po nag-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema tungkol po diyan. Kaya inaasahan po natin sa darating po na Abril 14, sa Tuesday na po yan, matutuloy na ang pinaka-inaantay ng majority ng mga Pilipino. Malaman po natin kung meron po bang mga ebidensya laban po dito kay Sara Duterte. Ang kanya pong mga kinakaharap na basihan kung bakit po siya tinatangkang i-impeach ng mga personalidad na mula kina Father Saballa at Attorney Nathaniel Cabrera na inendorso po ni na Congresswoman Leila de Lima at Congressman Paulo Ortega and Bienvenido Abante Jr. respectively, kasi impeachment complaint number 3 at number 4 po yan ay ang mga sumusunod: pagbabanta sa buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang hindi maipaliwanag di umano na yaman o tagong yaman nito pong si Sara Duterte, ang hindi pagsunod sa mga requirements ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, ang di umano'y tangkang panunuhol o panunuhol rather, hindi po tangka kasi sinasabi po nila na nagkaroon po talaga ng panunuhol di umano. At ikalima, yung di umano'y hindi tamang paggasta ng confidential funds. Bago tayo magpatuloy mga tol, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 12, 2026. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa ating programa. Kung kayo po ay hindi Duterte supporter, wag niyo po sanang kalilimutang paki-like at kung pwede, i-share niyo na rin po ito pong ating live streaming. Shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat pong muli. Balik po tayo dito po sa ating pinag-uusapang issue, ano? Katulad po nung sinabi natin kanina, hindi na po ito mapipigilan. Yan po ang pananaw ni Congressman Terry Ridon. Kaya sa ating pong re-reaction ng interview ay sinabi po yan ni Congressman Terry Ridon na talagang magpapatuloy na po ito pong mangyayaring pagdinig sa April 14. At ang una pong isasalang dyan ay si Ramil Madriaga, ang nagpapakilalang bagman di umano nito pong si Sara Duterte. Bakit po si Ramil Madriaga ang posibleng unang isalang? Sapagkat limitado po kasi ang oras na ibinigay po ng korte dito po kay Ramil Madriaga. Yan po ay mula alas 8 lamang ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Pinayagan po siya ng korte ng Regional Trial Court Branch 21. I hope tama yung pagkakaalala ko sa branch dyan po sa City of Manila. At alam naman natin na ang simula po ng committee hearing ay alas 10, tapos late po lagi yan. Mga pasado alas 10 na po nagsisimula, kaya limitado po talaga ang oras. Kaya sa puntong iyon, dapat i-priority talaga si Ramil Madriaga at malaman natin kung patototohanan niya ba yung kanyang mga sinabi doon po sa kanyang salaysay na isinapubliko noong November 29, 2025. But make no mistake about it mga tol, ano? Kasi baka akala natin lalabas na yung mga ebidensya sa April 14, yung mga detalye po nito, hindi po ganoon ang mangyayari. Ang mga detalye po ng mga ebidensya ay lalabas talaga yan sa hearing proper na or trial proper sa Senado na po yan. Pero sa April 14, makukonfirma natin kung meron po ba talagang mga ebidensya laban po dito kay Sara Duterte. Kaya marahil ito po yung pilit na pinipigilan ng kampo at ng mga supporter nitong si Sara Duterte. Pakinggan, panoorin po natin ang interview nito pong press dito po sa kongresistang si at Congressman Terry Ridon mula po sa Bicol Saro Party List. Sa darating po contest ng April 14, wala namang makakapigil sa pagdinig po ito. Nagkaroon po ng ikatlong division kahapon, pero ito po
pag-uulit lamang ng mga notorious complaint. So, ang sinasabi natin, parang nagsasali ng papel. Yan. Ito po mga abogado. Sa paniniwala po ni Congressman Terry Ridon, nagsasayang lamang ng papel ito pong ikatlong mga petitioner, ano? Kasi parang ano lang ito kopya-kopya lang, no? Nagpapapansin lang marahil. Ang sistema kasi nito mga tol, ang una pong nag-file ng petition for certiorari and prayer for the issuance of TRO or prohibition ay ang kampo ni Attorney Israelito Torion et al. Ano? Nandun sina Vic Rodriguez at iba pa. Tapos, noong mga lumipas na araw, kinumpirma na po ng kampo ni Sara Duterte na siya na mismo sa pamamagitan ng kanyang mga abogado ay nag-file ng similar petition sa Korte Suprema. At yan po ay tinugunan pa ng ikatlong grupo, 17 po sila, kinabibilangan po ito ng maraming mga abogado at mga pribadong individual. At sinasabi nga po dito ni Congressman Terry Ridon, partikular yung ikatlong grupo na yan po ay pag-aaksaya lamang po ng papel at panggugulo lang din. Bakit pag-aaksaya lang ng papel? Kasi una-una hindi naman po sila parties involved. Pangalawa, yung kanila pong mga arguments ay inuulit lamang nila doon po sa mga argumento ng unang nag-file at ikalawang naghain ng petisyon sa Korte Suprema. Ang nakakapagtaka lamang dito mga tol, bakit ganito sila kaseryoso na pigilan ang isinasagawang hearing ng Committee on Justice? Kung wala pong masamang ginawa o itinatago itong si Sara Duterte, bakit sila matatakot? Pagkakataon na nga ito kung tutuusin na sa level pa lamang ng House of Representatives, hindi na magpatuloy ang impeachment laban kay Sara kung sa paniniwala po nila walang mga ebidensya para po ito ay umakyat sa Senado o maging articles of impeachment at umakyat sa Senado. Di ba? Kaya alalahanin natin muli yung sinabi ni Ronald Llamas. Kapag ayaw humarap, maliwanag kurap. Parang ganun kasi yung nangyayari dito. Parang lumalabas na maliwanag na kurap itong si Sara Duterte, kaya ayaw humarap. Pero para tayo po'y mali sa ating iniisip, simple lang ang dapat gawin po ni Sara Duterte dito. Harapin po yung mga alegasyon at sagutin. Kung wala siyang tinatagong yaman, sinasabi po ng mga nag-aakusa, meron silang mga ebidensya. At ang mga ebidensya na ito, papatunayan lang naman ng mga nag-aakusa na ito ay katotohanan. Pero kung hindi naman pala katotohanan yon, syempre meron din pong tinatawag na controverting evidence o yung mga kontra sa mga ebidensya ng mga nag-aakusa laban sa kanya. O, kaya kung totoo na wala talaga siyang kasalanan, kung ako nasa katayuan na Sara Duterte, lalong-lalo na itong nag-aakusa sa akin na si Antonio Trillanes, no? Hahamunin ko ito. O, di ba? Parang yung tatay niya, malakas manghamon, pero di naman pala kayang tuparin yung hamon. Pero ang gagawin niya, syempre, eto, ang bank records ko. Ito yung mga dokumento mula sa Securities and Exchange Commission, mula sa BIR. Ito ang katunayan na ito ang yaman namin. Isasampal ko sa pagmumukha mo, Antonio Trillanes. Pero siguro, hindi yung kayang gawin ni Sara Duterte kasi baka meron talagang natatago. No? Baka meron palang mga yaman na hindi nakadeklara sa Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth. Baka totoo yung sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes na mula noong 2007 hanggang 2016 or 2015 ay meron pong mga pera mula po di umano sa dividendo ng illegal na droga ang pumasok at lumabas sa bank accounts ng mga Duterte. A total of more than 2 billion pesos ang naglabas-pasok. No? Parang nagde-deposit tapos i-withdraw. O ganun po for almost how many years? 2007, no? Almost 10 years na tumatanggap ng dividendo. Yan ang mga alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes. In fact, yan nga po ay talagang napaka-seryosong alegasyon. Pero never nilang sinampahan ng kaso itong si Antonio Trillanes
Tapos itong si Ramil Madriaga na sinasabi niyang hindi niya kilala, sinasabi niyang naging bahagi lamang daw po ng isip Pilipinas at hindi niya personally kilala, pero ang daming mga pruweba na nagpapakita na sila talaga yung magkakilala, agad niyang sinampahan ng reklamo. Ay hindi pala agad, sapagkat lumipas ang ilang buwan, no? February na po siya nagsampa ng reklamo, November 29 lumabas yung affidavit ni Ramil Madriaga. Ang tanong, bakit sa dinami-dami ng mga nagtatangkang pabagsakin si Sara Duterte, ang mga sinasabi nila paninira lamang sa kanya, hindi nila sinampahan ng kaso? Bakit natatangi si Ramil Madriaga na sinampahan ng kasong perjury nitong si Sara Duterte? Ano ang kinakatakot nila sa posibilidad na pagtestigo nito sa impeachment court kung sakasakali? O, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. They filed a complaint against the impeachment proceedings. Dahil sinasabi nila that they are principally adopting the position of the first complaint against the impeachment. Ay, sabi ni Pablo Naidas Jr. Di ba forum shopping yan? I'm not a lawyer, ano? Pero sa aking maliit na kaalaman sa usaping batas, ang forum shopping po kasi ay hindi po aplikable sa mga ganitong sitwasyon katulad po ng petisyon sa Korte Suprema. Ang forum shopping kasi ay nakaangkla sa reklamo. Either yan po ay kasong kriminal, administratibo, o sibil, no? Forum shopping may be applied. Ang ibig sabihin kasi ng forum shopping, para sa kalinawan po ng ating mga manonood, again hindi po ako abogado, ako po ay nagsasalita bilang isang criminologist at dating police, at ang mga sinasabi ko po dito ay ordinaryong opinion lamang. Pero ang forum shopping sa aking pagkakaunawa ay mga reklamo kung saan umuugat sa iisang sustansya o merito. Ano? Halimbawa, ikaw ay nagrereklamo ng kasong administratibo para sa isang pulis. Isinampa mo sa NAPOLCOM. At the same time, nagsampa ka ng kaso sa Ombudsman, nagsampa ka ng kaso sa Internal Affairs Service. Yun po yung forum shopping. No? At dito naman sa Korte Suprema, hindi po ganon, sapagkat ito po ay nakaangkla sa Rules of Court. Kung babasahin po ninyo ang Rules of Court, I hope hindi ako magkakamali sa pagkakaalala ko, nakalagay po yan sa Rule 65, no? About certiorari. Kaya yung simple answer dyan sa tanong mo, hindi po yan forum shopping. Balik po tayo dito, mga tol. And hindi ako nalito ng buong petisyon. Ay po petisyon po mismo ng pangalawang Pangulo. Kaya siya naman po yung interested party ng legal study. Tama. Dito sa bagay po na ito ng impeachment proceedings. So, yung Dito mga tol, nakikita natin kung sakasakaling bibigyan ng due course ito ng Korte Suprema, isi-set aside nito yung petisyon ng dalawang panig na hindi naman personalidad dito sa issue na ito, no? Sina Attorney Israeli Tutorion at itong mga 17 individual po na ito. Pero syempre, i-consolidate yan katulad nung nangyari sa dalawang petisyon kay Israeli Tutorion at kay Sara Duterte, pagsasama-samahin. Pero ang tingin ko, mas bibigyan po ng pansin dito ng Korte Suprema yung merong locus standi ayon po sa paliwanag ng mga abogado or merong pong legal na personalidad or legal standing para po irepresenta yung kanilang kampo. At in that case, kina-question nga po ng kampo ni Sara Duterte na ang ginagawa daw po ng Committee on Justice ay unconstitutional. Pero makailang beses na po itong ipinaliwanag ng maraming mga personalidad sa legal profession at of course, bias syempre ang mga kongresista na miyembro po ng Committee on Justice, no other than yung chairperson nito na si Congresswoman Jinky Luistro. At ang pagpapaliwanag niya nga po ay sila po ay sumusunod lamang sa itinatakda ng konstitusyon at desisyon ng Korte Suprema. Yung questionableng posisyon na ginigiit ng kampo ni Sara Duterte for allegedly double standard at fishing expedition, sa pagpapaliwanag po dyan ni Congresswoman Luistro ay hindi po makatotohanan
sapagkat wala pong double standard na in-apply sa reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos at dito kay Sara Duterte. Ang in-apply po dito ay kung ano talaga yung nasa rules of impeachment, no? Na nakaangkla sa saligang batas at desisyon ng Korte Suprema. Partikular yung tinatawag pong personal participation ayon po kay Congresswoman Jinky Luistro. Kasi sa parte ni Pangulong Bongbong Marcos, ang mga naghain ng reklamo sa kanya for impeachment ay walang maipakita na merong pong personal participation si PBBM. Kaya ang nangyari, nadetermina lamang yung sufficiency in form and yung determination of sufficiency in substance ay hindi po nakakuha ng sapat na boto para ideklarang sufficient in substance ito dahil wala nga pong personal participation si PBBM. Ang ipinapresenta po nilang ebidensya ay ang pagpirma po ng ating Pangulo sa General Appropriations Act or GAA, which is prerogatibo or bahagi po ng trabaho ng Pangulo. Every year pumipirma po ito ng GAA. At ang sinasabing korupsyon na maaaring basihan ng impeachment ay hindi po nangyari sa GAA kung hindi sa implementation. Yung implementation po, wala pong participation doon si Pangulong Bongbong Marcos. Marahil kung ang nagsampa ng reklamo for impeachment yung 18 nagpapakilalang Marines, baka nabigyan pa yon ng pagkakataon na dinggin for sufficiency in substance. Kaso lang, inatrust nila Mike Defensor during that time. Hindi po nila tinuloy yung kanilang paghahain ng impeachment complaint. Kaya walang magagawa ang Committee on Justice kung hindi ibasura na kaagad ito for lack of sufficiency of substance, ano? At comparatively speaking naman, dito kay Sara Duterte, ang pinakamagandang halimbawa na binigay ni Congresswoman Luistro ay yung tinatawag po ng mga abogado sa batas na res ipsa loquitur or the thing speaks for itself. Ano po yung the thing speaks for itself? Yung mismong pagsasalita nitong si Sara Duterte, that was a personal participation on her part dahil siya mismo yung nag-utter ng pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo, ng ating First Lady at ng dating speaker na si Martin Romualdez. When it comes to fishing expeditions, hindi po yun totoo. Ayon po sa pagpapaliwanag ng napakarami na pong mga kongresista at legal expert dito, ang ginagawa po ng Committee on Justice ay paghahalintulad sa ginagawa ng isang prosecutor sa isang criminal prosecution, kung saan sila po ay nagsasagawa ng preliminary investigation para matukoy kung meron po bang probable cause na maisampa ito sa korte kinalaunan. Ganon yung ginagawa po ng Committee on Justice dito, no? May mga ebidensya na kaagad na isinumite ang complainant at yung mga ebidensya po na ito tinutukoy lamang ng Committee on Justice kung talagang makatotohanan o hindi. Like for example, ito pong affidavit ni Ramil Madriaga. Bakit po ba siya papa-attend sa April 14? Para patotohanan niya nga po na ikaw ba talaga yung nag-execute ng affidavit na yan noong November 29, 2025. Pag sinabi ni Ramil Madriaga, opo, ibig sabihin magiging bahagi na po ito ng ebidensya laban po kay Sara Duterte. Anyway, napapalayo tayo dito sa ating nire-reaction ng interview kaya balik po tayo kay Congressman Terry Ridon. Beware of that. And tayo po naglabas na temporary restraining order. Suprema, magdamit na ako na magbigyan nila ng amendo ang House of Representatives at ang mga ibang respondents. Papakatuloy ang mga pagdinig na magsisimula po sa April 14. So, inaasahan natin na lahat ng mga sinagpina na mga tao, personalidad, mga dokumento ng ebidensya ay maisasalang po sa araw po ngayon. So, kasama po dito yung pong pagsalang kay Maria, yung self-confessed Batman ni Vice President Sara Duterte. Mapag-usapan po dito kung ano mo ba yung tinali at labanan ng mga affidavit. At ang tingin ko, gusto rin po ma-test na ating po mga kinatawan. Tingin ko, eto, opinion ko lang ordinaryo, no?
tingin ko mali si Congressman Terry Ridon doon sa pagsasabi na mapag-uusapan yung laman at detalye. Kasi yan po ay sasaklaw doon po sa trabaho ng Senado, no? I do not know bakit sinabi yon ni Congressman Terry Ridon. Ang nakikita ko lang kasi talaga dyan ay aalamin lamang kung si Ramil Madriaga ba ang nag-execute ng affidavit at ang mga sinabi niya buba doon sa kanyang 5 pages na sworn affidavit containing 30 paragraphs ay makatotohanan. Dahil pagka dinetalye po yan, trabaho po yun ng prosecutor sa Senate trial. No? Hindi pa pwedeng i-detalye dahil mababiolate yung karapatan ng respondent to cross-examine. No? Wala kasing cross-examination na mangyayari dito sa Committee on Justice eh. Sana mabigyan ng klarifikasyon yung naging pahayag na yan ni Congressman Terry Ridon. Bagamat ako'y hindi abogado, pero nagtataka ako na sinabi niya na didetalyehin yung mga sinabi nitong si Ramil Madriaga. No? Anyways, siguro siya ang masigit na nakakaalam dahil abogado naman po itong si Congressman Terry Ridon. Pero nagtataka lamang ako dahil ang pagdedetalye kasi, base sa experience ko, di ba? Ang pagdedetalye ng affidavit, trabaho yan ng prosecutor, no? Pero hindi yan isinasa publiko para hindi po magkaroon ng prejudice doon po sa outcome ng kaso. Kung idedetalyihin nila yan tapos napapanood po ng publiko, in fairness sa kampo ni Sara Duterte, in fairness dito kay Pusit, no? Parang labag po 'yon sa karapatan ni Sara Duterte. Doon lang tayo sa tama at dapat, mga tol. But yan naman po ay ordinaryong opinion ko lamang. Baka mali naman po ako at tama si Congressman Terry Ridon, kaya abangan na lamang po natin yan sa April 14. Shoutout po sa inyong lahat. Mamaya na tayo mag-shoutout pagkatapos po ng ating talakayan. Okay. Yung kredibilidad ginamit Madriaga. So, alam ko po ay isa-isa yung po na kanyang po affidavit. Meron po pwede focus din po sa confidential misuse sa araw po na ito. So, makikasala po yung Commission of Audit Officer na bumuo ng report relating to the misuse of confidential funds. Pag-usapan po dyan yung ano ba yung naging problema sa Department of Education, sa Office of the Vice President, noong pong paggamit ng confidential funds. Particularly, halimbawa, yung pong paggamit ito sa non-confidential expenses katulad po ng team building. May sakalagin po yung PSA, yung Philippine Statistics Authority Representative, kung saan may tanong sila kung kumihira na totoong tama ba si Met. Singit tayo, mga tol, ano? Doon tayo sa tama at dapat Sa experience ko nung ako'y pulis pa at nagsasampa ng kaso, naging investigador din naman ako, ang ginagawa lang namin during that time ay kakalap ng mga ebidensya, testimonya kasama po doon, tapos pe-prepare ng affidavit, then ilalagay sa case folder, ipapapotocopy for several copies, and then isusumite sa prosecutor. Ngayon, pagka binasa yun ng prosecutor at tingin niya sapat na, hindi na kami ipapatawag for clarificatory questions. Pero pagka merong kakulangan, ipapatawag kami. At tingin ko ganun yung gagawin po dito ng Committee on Justice, not necessarily didinggin yung mga detalye. Kasi pag ginawa po yun ng Committee on Justice, katulad po ng sinasabi dito ni Congressman Terry Ridon, parang nagtatrial na. Ito pong House of Representatives. No? Again, lawyer si Attorney Terry Ridon, Congressman Terry Ridon. Ako hindi. Pero doon lang tayo sa tama. Kaya tingin ko mag-o-object dito itong si Congressman Rufus Rodriguez. No? Yan ang aabangan natin sa April 14. Baka naman kasi mali
yung pagkakaunawa ko at tama naman itong si Congressman Terry Ridon. Ayaw kasi natin ditong magkaroon ng butas, mga tol. Ano? Ang hangad po natin dito, yung dire-diretso po itong makarating sana sa Senado. Kung ganun ang mangyayari sa April 14, baka katigan po ng Korte Suprema ang TRO. Dahil yan ay trabaho na ng Senado, hindi nyo trabaho yan. Kaya nga clarificatory hearing. Di ba? Ika-clarify mo lang yung mga detalye but not necessarily discussing the details alleging ng mga paglabag sa batas o rules or basihan sa impeachment nitong si Sara Duterte. Oh. Anyway, mga tol, meron pang isang interview na napanood ako pero it was a day ago, no? 2 days na rin po ito. Ito naman ay mula kay Congressman Chel Jokno. O pakinggan po natin si Congressman Chel Jokno dito. Martes. Kasi ang sinasabi hula, Balik the natin. leader member ng House Committee on Justice, walang iba kundi si Representative Jose Manuel Chel Jokno. Representative Jokno, magandang umaga po. Good morning, sir. Yes, Raisa po sa Balita Patan. Good morning at good morning din sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Opo, nako, Representative Shell. So ito nga po yung nangyari, di ba, sa Korte Suprema. Hindi po sila nagbigay ng TRO. It's a go for Tuesday. Tuloy na. Oo, so do you consider this as a, say, small win for the House? Natuloy po ang inyong pagdinig sa Martes. Go ahead. Matagal nang iniintay ng taong bayan na makita yung ebidensya at yun nga yung isang kinabahala namin na ang pagsubok nila na kumuha. Yun yung nakikita ko dito eh. Makita natin yung ebidensya. Malaman natin kung may ebidensya ba. Pero hindi tukuyin kung ano yung mga detalye ng ebidensya. No, kaya ako basically I do not agree doon sa statement ni Congressman Terry Ridon with due respect sa mga pahayag niya po na yon. Mas ang tinitingnan ko lamang dito itong sinabi ni Congressman Chel Jokno na dapat makita na po natin kung may ebidensya ba o wala. As simple as that. Ngayon, meron pong nagtatago o nagtatanggol dito po kay Sara Duterte, isang sikat na writer, no? Ang pangalan po nito Suset Doctolero. Ito pong Suset Doctolero ay writer po yata ito ng GMA pero sa gradong DDS pala. No? Kinall out siya ni Nutriban Republic. And sa puntong ito, kahit dilaw itong si Nutriban Republic, pero di niya naman sinasabing dilaw siya eh. Kasi kung titingnan nga po natin yung kanyang Facebook page, ito po yung kanyang nakalagay sa details ng kanyang ano eh. Pero more on dilaw ang ano niya, ang naratibo niya. Pero ito yung sinasabi niya, DDS sa umaga, Marcos apology sa tanghali, dilawan sa merienda, pinklawan sa hapunan, at NPA bago matulog. Depende sa panaginip nyo kagabi, o baka Pilipino lang talaga ako. O my views and opinions are my own and do not reflect those of my employer. Ngayon, si Nutriban Republic, kinall out niya itong si Suset Doctolero. Sa mga hindi po nakakakilala dito kay Suset Doctolero, ito po ay writer ng GMA, particular doon sa teleseryeng Encantadia, no? At marami pong mga post itong si Suset Doctolero na nakabase lamang sa paniniwala niya at hindi po sa facts. Kaya dito sa nakita kong post, nakakatawa sabi ni Nutriban Republic, si Suset Doctolero. Si Sara raw ang magpapanagot sa flood control. Panahon ni Digong lumobo ang Diskaya Empire at may tanong pa sa around 51 billion pesos for infra sa Davao First District. Ginawang investigador ang karakter na Kasara Marin sa cast ng krimen. At yung pinaka punto por puntong pagsagot ni Nutriban Republic, gusto ko pong i-share sa inyo para sa kaalaman po ng ating mga manonood. At ito po, babasahin po natin. Ito po ay panulat ni Nutriban Republic. Hindi ko alam kung sino po ang tao sa likod nito pero magaling po ito na manunulat eh, no? Magaling siyang mag-argumento at nakabase lahat talaga sa facts.
May mga ano po siya rito, references na binabahagi every end ng kanyang mga artikulo. Ito po ang kanyang sinabi. Dear Suset Severo Doctolero. Tingnan nga natin kung sino ba tong Doctolero na to. Ito. Writer po siya ng GMA. No? Nagkakapalitan sila ng argumento eh. Pero talagang sagradong DDS ito. Tingnan mo yung mga pinagsishare nito. No? Naknan teteng writer, ano? Dapat nakabase ka sa facts tapos maniniwala ka lamang dahil ang naratibo ng mga DDS, walang kasalanan si Sara Duterte. Sabi niya po, Dear Suset Severo Doctolero, iyan ang problema sa script ninyo. Galit na galit kayo sa flood control scam, pero parang may diwata spell na biglang naglalaho ang apelyidong Duterte sa eksena. DDS kasi mga tol, no? Paano mananagot lahat ayon kay Sara kung pamilya niya mismo ay nakalubog hanggang leeg sa sistemang iyan? Hindi pwedeng ang messaging ay war against flood control mess. Tapos ang sariling kaharian ninyo ay parang may invisible balabal. Hindi ito Encantadia na pwedeng i-edit ang lore kapag inconvenient ang plot. Kung seryoso kayo sa accountability, then start with the people who held power, where the money flowed and where the flooding kept happening. Number 1, unang resibo. Distrito mismo ni Pulong Duterte. Sa Davao City 1st District, from 2016 to 2022, umabot sa 68.6 billion pesos ang inilaan para sa 1,221 infrastructure projects. Out of that, 206 projects worth 10.5 billion pesos were for flood control. At from 2020 to 2022 alone, nasa 49.8 billion pesos to 51 billion pesos ang allocations, with around 8 billion pesos for flood control. Ibig sabihin, huwag ninyong palabasing extra lang ang mga Duterte sa eksenang ito. Nasa mismong teritoryo nila ang bilyones. Hindi sila tagapalakpak sa gilid. Kasama sila sa world building ng problemang ito. Pangalawa, ano ang ending ng kabanatang iyan? Noong February 2024, 26 na barangay sa Davao City ang isinailalim sa state of calamity dahil sa baha at landslide, affecting 38,019 families or 156,772 individuals. So ang tanong ay hindi authentic ba si Inday? Ang tanong, kung may 10.5 billion pesos in flood control projects from 2016 to 2022, bakit ganyan pa rin ang ending? Kasi sa totoong buhay, hindi press release ang lumulutang, bahay ng tao ang nilulunod. Kung ito ay teleserye, dito na sana sumigaw ang audience ng teka lang, nasaan ang budget? Sa madaling pangunawa mga tol, may mga sinasabing proyekto na pinondohan, pero bakit nalunod pa rin sa baha ang First District ng City of Davao? Ikatlo, recurring ang baha, hindi one-time kontrabida. Hindi ito pwedeng isulat na unexpected twist. Noong September 2024, severe rains caused widespread flooding in parts of Davao City, including Matina areas and Talomo. So after all those allocations, bumabalik pa rin ang parehong salot. Ang flood control na may bilyong budget, pero baha pa rin ang lungsod, ay parang brilyante na plastic pala. Maganda sa brochure, pero pag ginamit mo na, laglag agad ang ilusyon. Pang-apat, huwag niyong hiwalayin ang Duterte name sa contractor ecosystem. Ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism or PCIJ, ang St. Gerard Construction ng Diskaya Couple ang naging number 1 contractor under Duterte. From July 2016 to December 2017 alone, nakakuha ito
ng 12.3 billion pesos worth of projects. Idagdag ko lang ito mga tol. Sinabi mismo ng mag-asawang Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na sila po'y lumago ang negosyo simula po nung maupo bilang Pangulo si Rodrigo Duterte. Ituloy ko po ang binabasa natin. Hindi ito simpleng side character. Hindi ito background extra na nadadaanan lang ng kamera. Under Duterte, lumobo ang kita at impluwensya ng kumpanyang iyan sa infra universe. Kaya kapag pinag-uusapan ng flood control at public works network, hindi pwedeng magpanggap na walang ambag ang Duterte era sa paglakas ng mga pamilyang kontraktor. Panglima, mas masahol pa, may history pa ng contracts kahit suspended. Iniulat din na kahit suspended ang St. Gerard noong 2015 hanggang 2016, nakakuha pa rin ito ng siyam na kontrata worth 440.5 million pesos. Basahin mo ulit, suspended pero may kontrata pa rin. Parang naparusahan daw sa Lerio pero sa dulo, binigyan pa rin ng hiyas at trono. Pero galing sasama niya yung kwento sa Encantadia at saka sa katotohanan dito po sa ating gobyerno, no, sa panahon ng panunungkulan noon ni Rodrigo Duterte. Sa bagay, inaasar niya siguro itong si Dr. Lero kasi writer nga ito ng Encantadia. Kaya kapag may nagbebenta ng linyang kami ang tunay na anti-corruption, natural lang itanong kung anti-corruption ba talaga o anti-corruption lang kapag hindi nyo kakampi. Ika-6, tuloy-tuloy pa ang laki ng contractor network pero huwag ninyong ikaila ang ugat. PCIJ also reported that from 2022 to 2025, Diskaya Link companies bagged 421 projects totaling 31 billion pesos. Oo, dapat ding usisain ang mga sumusunod na taon o sumunod na taon. Pero ang punto rito, hindi pwedeng magpanggap na sumulpot lang iyan mula sa hangin ng Adamya. May ugat iyan at malaking bahagi ng ugat na iyan ay sa panahon ni Duterte kung kailan naging top contractor ang St. Gerard. Kaya iyong linyang mananagot ang lahat sounds nice pero huwag sana iyong lahat ay parang curse word na hindi kasama ang sarili ninyong angkan. Ika-7 o number 7 dito, ito ang butas ng logic nyo. In plain Filipino, para walang salamangka. Kapag kalaban, scam. Kapag kaalyado, narrative lang. Kapag ibang pamilya, dynasty. Kapag sariling pamilya, authentic. Aba, ang galing. Parang may bathala ng exemption. Selective ang kidlat, selective ang galit, selective ang memorya. At ito ang pinakasimple, suset. Kung sinasabi ni Sara na managot ang lahat sa flood control mess, then pamilya niya should not be treated like some sacred brilyante na bawal usigin. Ang Davao First District received tens of billions in infrastructure allocations, including billions for flood control under Duterte years. Yet, Davao still suffered major flooding. Meanwhile, a contractor linked to the Diskayas became Duterte's top contractor with 12.3 billion pesos in projects. So yes, politically and morally, the Duterte camp is part of the same flood control mess they now want to denounce from a safe distance. Parang gusto nilang sila ang narrator pero hindi karakter. Kasama sila sa cast, malaki pa nga ang role. Kaya ang tamang sagot sa iyo ay hindi lang fake image, mas tama, fake consistency. Kasi hindi mo pwedeng ibenta na anti-corruption kayo while refusing to confront the fact na ang sarili niyong political dynasty is entangled in the same infrastructure and flood control system. Puro kayo dynasties kapag iba, pero kapag sarili ninyong apelyido ang nadidikit sa bilyon-bilyong allocations, contract growth or contractor growth, at baha pa rin sa syudad, biglang may ambon ng amnesia. Mag-isip kayo,
Hindi pwedeng mananagot ang lahat pero may family discount. Hindi pwedeng giyera sa korupsyon except pagkapamilya. At lalong hindi pwedeng magmalinis habang ang resibo ay nasa budget, nasa contractor records at nasa putik na nilusong ng ordinaryong tao. Sa madaling sabi, kung gusto ninyong seryosohin ng tao ang mananagot ang lahat, unahin ninyo ang tanong na ito. Kasama ba ang mga Duterte o isa na naman itong rewrite ng lumang alamat para gawing bida ang angkan kahit sila rin mismo ay bahagi ng gulo? O yan po, panulat po yan ni Nutriban Republic at binasa ko lamang para po sa ating kaalaman mga tol. Sa huli, sinasabi po diyan ni Nutriban Republic na hindi santo itong mga Duterte. Kaya Suset Doctolero, wag mong palabasin na walang bahid ng dungis or issue ng korupsyon ang mga Duterte. Kung nananawagan kayo ng anti-corruption, isama nyo lahat at wag nyong i-exempt ang mga Duterte. Dahil sa pagpapaliwanag ni Nutriban Republic, hindi lamang po siya ordinaryong extra, no? Siya po ay isang bida, no? 2016 to 2022, bida ang mga Duterte. Tapos nagkaroon ng problema yung bida, hindi nyo isasama. O, maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, shoutout time tayo sa 500 na manonood po natin sa YouTube at 70 sa Facebook. Shoutout po. Isa-isahin po natin ang inyong mga pangalan. Unahin na muna natin dito sa ating Facebook. Kay Renante Tuason Giao, Buenos Dias, magandang umaga po sa inyo. Kay Rex, I'm sorry. Kay Angel Balagtas, mayroon palang tatangatangang Duterte na supporter na nanonood sa atin doon. Nabanggit ko yung first name niya. Oh. Si Amparo Vizcara, yan, shout out. Kay Jen Lawix Lawian, NC. Kay Josie De Los Reyes, Israelita, Onsatan. Kay Sandy Kiambao, Peli Pilipina, Ron Reyes, Nel Banyes, Sunrise, Mary Ann Bibat, Corazon Duyugan, Peli Pilipina, Angelita Vargas, Adolfo Lopez, shoutout po sa inyong lahat, Ay Morena, Jean Campos, Yas, Lolita Escobar, J. Mark Buan, Pinky M.A., Domingo, PH, kay Jose Bernal, GL Deming, Mercedita Lacu, Mercedita Lucas, Yas, Hudas Nagunggong, Dugong, Digong. Yan. Anong balita kay Roque, Bakla at kay Atong Ang? O, mabilis na usapin lang, ano? Kasi hanggat maaari, ayoko nang pag-usapan si Roque. Pero pwede tayong magtalakay dyan na separate live streaming eh. Sinabi ni Roque na hindi daw po warrant of arrest ang red notice. Sinabi naman ni John Vic Remulla, kapag ka may red notice na, siya mismo ay pupunta sa Austria at aarestuhin si Roque. Kaugnay naman kay Atong Ang, may press release na naman ito pong si John Vic na almost daw nilang mahuli itong si Atong Ang. Samantala, nung nakaraang mga araw, sinabi niya na nakita daw somewhere in Vietnam itong si Atong Ang, no? Ang sa atin lamang sana gawa, hindi salita, no? Secretary John Vic Remulla, much better po siguro, no? Arestuhin niyo na muna bago kayo magsalita. Parang si Attorney Benhur Abalos. Bagamat nagkaroon ng kontrobersiya, pero naaresto muna si Alice Guo, no? At yun po ay naikulong dito sa Pilipinas ngayon. Eh kayo, nagsasalita, wala pa. Kaya lumalabas tuloy na parang papansin lamang kayo, Secretary John Vic Remulla. Ron Aldo Violeta Nituan Anselmo, Arceli Yap, Ana Bisinyo, kay Pichi Arriego, shoutout patuloy tayo kina Scorpio, Ernesto Rivera, Antonio Marcos, Peli Capalto, Agusan Valerio, Mirna Cambalya, Lisa Toston, Silvia Latorre, Chelsea Barrios, Predo Damasco, Ernesto Rivera, Maria Salome Menor, Lisa Toston, Albert Granada, Scorpio,
Nora Labadan, aba may balita na ayon sa bubuwit sa Tweety Bird nitong si Jesus Palsis, makamapalitan daw po ang mga sekretary ng DILG, DOJ at DICT. Ang ipapalit daw ayon sa Tweety Bird niya sa DILG ay si dating Senador Antonio Trillanes. Parang malabong mangyari yun no? Tapos sa Department of Justice, si Secretary Benhur Abalos. Sa DICT, si Edwin Lacerda. Pero ito, fearless forecast ko, baka maging executive secretary natin si Secretary Benhur Abalos, kapalit dito kay Ralph Recto, no? Ayun lang naman yung fearless forecast ko. Pero wala akong Tweety Bird, no? Hindi ko alam kung ano talaga yung nangyayari. Nora Labadan, Sandy Kiambao, Silvia Latore, Island Touch, Marilu Tolentino, Jean Campos, Chelsea Barrios, Chris Angel, Teresa Ibanga, Josepa Oliva Lopez, Marilu Magtulis, yan si Yas, Teresa Ibanga, Nara Yakal, Ernesto Rivera, J. Mark Buan, Imelda Cruz, kay Mami Best Friend and Chicharon Bulaklak. Shoutout po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga manonood po natin na patuloy pong sumusuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo at dito po sa ating programa. Maraming salamat po. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.